Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction. Dito ho sa naging komento po mga kabida ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham po, mga kabida, patungkol ho dito sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan po sa International Criminal Court. Isa po sa mga tanong po dito ni Justice Tiham mga kabida kung bakit dinala po sa The Hague ito hong kasong crimes against humanity po laban ho kay Digong, mga kabida, pwede naman po dito sa Pilipinas. Okay? At malinaw daw mga kabida na itong ginawa po kay dating Pangulo Duterte ay isa po itong political persecution. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang titulo po dito, it is a political persecution. Sabi po ni Justice Tiham po, mga kabida, po. Naglabas ng matinding pahayag si retired Supreme Court Associate Justice Noel Tiham kaugnay ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at tinawag itong isang political persecution. Alright? Sa kanyang social media post, iginiit ni Justice Tiham na may bahid politika ang pag-usad ng kaso laban sa dating Pangulo. Okay? Ito yung kanyang sinabi po, mga kabida. Common sense dictates that it is political persecution. Kinwestiyon din ni Tiham kung bakit dinala sa ICC ang kaso sa halip dumaan sa mga korte sa Pilipinas. Why the rendition of FPRRD without due process and without passing through Philippine courts? Why are there no cases filed against FPRRD in the Philippines? So yun yung mga tanong po, mga kabida, na matagal na ding gusto kong marinig ang kasagutan po dito, mga kabida, po. Okay? Eto, babasahin ko lang dagdag pa ni Tiham. Does FPRRD control the Philippine courts and the Philippine justice system? Kasi ito kasi yung ibinabato po, kay dating Pangulo Duterte, mga kabida, kaya daw sa ICC din nila ito hong kaso po niya dahil kontrolado daw niya yung mga korte po sa Pilipinas. Lalong-lalo na po ito hong Korte Suprema, mga kabida, kung saan po majority dyan po sa mga maestrado po, appointees po ni dating Pangulo Duterte, mga kabida. Po. Ito yung kanyang mga sagot. Alright? Ayon pa sa kanya, naniniwala siyang mas piniling dalhin ang kaso sa labas ng jurisdiction ng Pilipinas dahil may hirapan umanong makakuha ng conviction batay sa umiiral na batas sa bansa. Meaning, yung kaso pong isinampa po mga kabida laban ho kay dating Pangulo Duterte, yung mga aligasyon po na pagpatay ng mga sibilyan at mga inosente daw, ay medyo may hirapan daw na makakuha po ng conviction dito sa Pilipinas. Kasi unang-una po, wala naman talagang polisiya po ang Estado sa pamumuno po ni dating Pangulo Duterte na patayin po itong mga sibilyan, itong mga walang kalaban-laban po, mga kabida. Okay? Eto, tuloy po tayo. The prosecution wants to litigate the case outside the Philippines jurisdiction because they know the evidence will not support conviction under Philippine laws. Ito po yung pinakamatindi na kanyang komento po, mga kabida. Ang sabi po ni Justice Tiham dito, okay? The sole purpose is to embarrass, ridicule, and tarnish the reputation of FPRRD from the Philippine political equation. Inakusahan din niya ang mga testigo at umano'y mga sponsor ng kaso na ginagamit ang mga pamilya ng EJK victims para sa politikal na layunin. Ayan. Ang pahayag ni Tiham ay bahagi ng mas malawak na diskurso hinggil sa jurisdiksyon, due process at sa likod ng multo ng pagsasampa ng kaso laban sa dating Pangulo. Habang hinihintay ang desisyon ng ICC pre-trial chamber kung itutuloy sa full trial ang mga charges, patuloy ang banggaan ng pananaw sa pagitan ng mga naniniwalang dapat managot ang dating Pangulo
at ng mga nagsasabing ang kaso ay may bahid politika. Ayon. So, yun pala yung dahilan. Una, tila mahihirapan po ang prosecution, mga kabida, na makakuha po ng conviction kung dito po sa Pilipinas. Okay? Dahil sa mga umiiral na batas po natin, ano, mga kabida, ano po. Iba kasi pag doon dito sa Pilipinas, kailangan i-substantiate mo yung aligasyon mo, ano, yung kaso mo, mga kabida, ano po. Okay? Unang-una po, wala hong malinaw po na state policy, ano, na inilabas ito kung si dating Pangulong Duterte po, mga kabida, during his time, ano, dito ho sa war on drugs. Okay? At malinaw po doon ho sa sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na hindi po niya ito-tolerate yung mga abusado po, ano, na nagpapatupad nitong war on drugs. Okay? Pero tutulungan niya, all the way siya na susuporta doon ho sa mga pulis, ano, na ginagampanan po nila yung kanila hong trabaho, mga kabida. Yun yung malinaw po doon. Pero as to utos mula sa Pangulo na kailangan patayin mo si Juan de la Cruz, si Pedro, o sino-sino pa, ano, mga kabida, walang ganong utos Actually, pinapaikot lang po ng mga detractors po ni Digong, ano, mga kabida, yung isipan, okay? Yung mindset po, mga kabida, ng mga pamilya po ng mga biktima daw. Alright? Kumbaga, mina-manipulate daw nila, ano, ito hong mga biktima. Dahil syempre, inakapitalize po nila yung feelings, ano? Inuudyukan, mga kabida, no? At saka pangalawa din, kung bakit doon po sa ibang bansa, no? Sa palagay ko lang po, mga kabida, dahil naniniwala ito hong prosecution, naniniwala ito hong mga nagsusulong po ng kaso laban ho kay dating Pangulong Duterte, na hindi ho sila makakuha po ng hustisya dito dahil ang mga korte daw dito, kontrolado daw ni Digong, ano, mga kabida, considering majority po ng mga maestrado dyan po sa Korte Suprema ay appointees ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. Alright? Kung kontrolado pa po, bakit hindi po inaksyonan po, mga kabida, ng Korte Suprema yung kahilingan po ng kanyang mga anak, ano, ng writ of habeas corpus? Alright? Mga kabida. Okay? Bakit walang kibo ang Korte Suprema po dito? Bakit walang kibo ang Korte Suprema nung hulihin po ng mga pulis ng gobyerno po ng Pilipinas ito hong si Digong, ano, at dinala po sa International Criminal Court na hindi man lang dumaan po sa mga lokal na korte dito sa Pilipinas, ano po, mga kabida, na nakasaad po sa Article number 59, ano, ng Rome Statute, ano, mga kabida. 'Di ba? So, ibig sabihin po, ay hindi po kontrolado po ni Digong ang korte. Okay? Bakit doon nila dinala? Kasi, malinaw dito, sa sinabi po ni Justice Tiham, mga kabida, no? The sole purpose is to embarrass, ridicule, and tarnish the reputation of FPRRD to remove the Dutertes from the Philippine political equation. Yun yung malinaw po doon. Kasi pag nandito ho si Digong, may hirapan po ito hong mga detractors po niya, ano? Kasi walang ibang pinaniniwalaan po ang taong bayan, mga kabida, kundi itong si Digong Alright? Yung salita po ni Digong ay parang Biblia na po ng mga Pilipino, ano, mga kabida. Look what happened to the PI. Ano nangyari ho sa PI po, ano, mga kabida? Nung nagsuggest po ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, no, na kailangan na pong baguhin po ang ating saligang batas, mga kabida, lalong-lalo na po yung economic provision daw. Okay? Pero tutol po dito si Digong. Kumbaga, tumindig po ito hong si Digong laban po dito. Alright? So, anong nangyari po sa PI? Namatay po. Okay? It died on its natural death, ano, mga kabida. Dahil hindi po ito umubra sa mga Pilipino dahil ho sa panawagan po ni dating Pangulong Duterte na dapat ibasura ito hong PI o People's Initiative, mga kabida. Alright? So, doon po natin makikita yung influence po ni Digong. Okay? And how much more doon ho sa politika, no? Mga kabida.
kung andito pa po si Digong, tapos ganito na po kalakas si Sara Duterte, mas lalo hong lalakas po, ito hong si Sara Duterte. At mahihirapan po yung mga detractors, kagaya na lang po ng Marcos administration, okay, na kontrolin mga kabida, yung kalakasan po ni Sara Duterte. Alright? Kaya nga, siguro, ang tingin po ng mga kalaban po ng Marcos administration, mga supporters po ng dating Pangulo, mga kaalyado po ng dating Pangulo, kaya daw ginawa po ito, dinala po doon sa The Hague dahil obstruction. Okay? Ito hong si Digong sa kanila, mga kabida. Alright? So, yun yung rason kung bakit dinala po sa The Hague at hindi po nilitis dito sa Pilipinas yung kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Okay? Dahil hindi ho sila makakuha po ng conviction dito. Dahil sa mga umiiral na batas ng bansa, mga kabida. Ano po? Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.